Sa edad na 23 anyos, ang babaeng nagngangalang Darcy Brown ay talaga namang sanay na sa maluho at mayaman niyang pamumuhay na simula bata pa nga lamang siya ay kinalakihan niya na. Ngunit sa kasamang palad, namatay ang nanay ng babaeng ito noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, pero ginawa naman ng kanyang tatay ang lahat ng kanyang makakaya para masigurado na mabibigay niya sa pinakamamahal niyang anak na babae ang lahat ng mga pangangailangan nito. Ang tatay niya ay si David Brown na talaga namang isang determinadong lalaki na matapos niya ngang makuha ang kanyang degree sa kolehiyo ay ginawa niya at binuhos ang lahat ng kanyang makakaya para makapagpatayo ng isang makabuluhang business. Sa edad na 30, ang lalaking si David ay kinita na nga ang kauna-unahan niyang milyon at 15 taon nang makalipas ay napataas niya pa ang kapital niya ng ilang mga beses. Pero syempre, bising tao ang lalaking si David kaya naman sa paglipas ng mga taon, kinikailangan niyang ipagkatiwala sa kanyang mga katulong ang paglaki ng kanyang anak na babae na kung saan ay iba't ibang mga tao nga ang nagtrabaho na sa kanyang bahay kasabay ng pag-aalaga sa kanyang anak. Sa kasamang palad, ang babaeng si Darcy ay hindi nga natutunan na respetuhin ang business ng kanilang pamilya. Kaya naman, noong mga panahon na tumanda na siya, ang tanging natutunan niya lamang ay gastahin ang pera ng kanyang matagumpay na tatay na kung saan ay ilang taon nga nitong pinaghirapan. Noong una ay syempre ginawa pa rin naman ni David ang lahat ng kanyang makakaya para madisiplina sana ang kanya ngayong matanda ng anak. Ngunit ang panahon at oras ng pagpapalaki niya dito ay lumipas na. Ngayon ay napakahirap na para sa kanya. Nasawayin at pangaralan pa ito. Gumagastos naman si Darcy ng katumbas na ng salary ng isang accountant o manager sa isang bilihan niya lamang o pag-shopping sa mga clothing store. At kung titignan si Darcy ay para bang kahit kakaunti ay hindi ito nahihiya na gastusin ang perang pinaghirapan ng kanyang tatay. Kaliwat kanan kasi ito kung bumili ng kanyang mga gusto at pangangailangan sa buhay. Isang araw ay napagod na nga ang lalaking si David sa pag-uugali ng kanyang anak. Kaya naman napagdesisyonan niya na maganda kung ipapakasal niya na lamang ito sa anak ng isang congressman. Dahil sa ganitong paraan ay mas mapapalakas at mas mapatitibay pa ang kanyang posisyon sa business at magkakaroon pa siya ng talaga namang reliable na suporta mula sa isang influential na tao. At para nga maisagawa niya ang kanyang mga gusto ay kinausap niya ng masinsinan ang anak niya noong gabi ng Pebrero. Anak, alam mo naman siguro na hindi na ako pabata, tumatanda na ako at yung business ko kumukuha na ng sobra-sobrang lakas at enerhiya mula sa akin. Pero kahit ganun pa man, gusto kong masigurado na lahat ng mga pangangailangan mo ay makukuha mo hanggang sa huling mga buhay ko. Dahan-dahan na wika ni Ginoong Brown. Hindi ko maintindihan kung ano yung gusto mong sabihin, Dad. Sagot naman sa kanya agad ni Darcy na medyo naguguluhan sa kung ano ang ibig sabihin ng tatay niya. At sa mga pagkakataong ito ay tinitigang mabuti ni David ang mga mata ng kanyang anak at kinuha niya ang lahat ng lakas na makakaya niya para diretsuhin ito sa kanyang pinaplano. Noong una, akala lamang ni Darcy na nagbibiro ang kanyang tatay. Ngunit sa pagpapatuloy pang pagsasalita ni Ginoong Brown ay napagtanto na ng babae na talaga namang sobra na ito sa kanyang inaasahan. Siyempre, bilang anak ng milyonaryo ay kilala ni Darcy si Kevin Williams, ang anak naman ng partner ng tatay niya. Pero hindi sila naging magkaibigan ito. At ni minsan ay hindi naisip ni Darcy na ang lalaking ito ay ang kanyang mapapangasawa sa hinaharap. Sa kasamang palad nga ay wala nang magagawa si Darcy dahil napagkasunduan na ni Ginoong David at ng tatay ni Kevin na si Ginoong Williams ang pagsasama nilang dalawa. At bilang magpartner sa negosyo ay umaasa sila na ang kasal na ito ay mas magpapalugo pa at magpapaganda ng posisyon nila sa kanilang business. Hanggang sa umabot na nga sa punto na wala nang magawa si Darcy. Kailangan niyang pakasalan ang lalaki na gustong ipakasal sa kanya ng kanyang tatay. Bawat mga magulang nila ay talaga namang aligaga para sa pagpaplano ng kasal ni Darcy Brown at ng lalaking si Kevin Williams. Talaga namang isa itong mahaba at mabusising proseso.
Nagrenta na nga sila ng pinakamagandang apartment sa syudad para sa aktwal na gagawing seremonya. At nang sumapit na nga ang araw ng kanilang kasal, lahat ng mga mayayamang tao ay nagtipon-tipon sa lugar. Una ngang nakita ng makakapangyarihang mga tao na ito ang groom na si Kevin na nakaupo sa harapan. Kaya naman hindi na sila makapaghintay pa na lumabas ang bride na si Darcy. Lahat sila ay makikita at mapapansing mayat mayang tumitingin sa relo. At kung minsan pa nga ay nagkakatinginan sa isa't isa, hindi maintindihan ng mga bisita kung bakit nade-delay ang pagdating ng bride. Noong una ay sigurado pa ang lalaking si David Brown na darating ang kanyang anak sa oras na kanyang inaasahan. Pero nang patayin ni Darcy ang kanyang cellphone at hindi pansinin ang wedding ceremony na nangyayari, doon napagtanto ng lalaking si David na may mangyayaring isang malaking iskandalo sa kanyang buhay. David, magiging prangka na ako ha. Hindi ko naman in-expect na ganyan pala kawalang hiyayang anak mo. Na-imagine mo ba kung ano nang sasabihin sa atin ng mga tao ngayon? Saad ni Ginoong Williams na talaga namang hindi na makontrol ang kanyang sarili. Nainsultuin ang lalaking si David. Napatingin naman ng galit na galit si David Brown sa kanyang partner. Ngunit hindi siya makabuo ng mga tamang salita. Naiintindihan ng lalaki na responsable siya para sa naging aksyon ng kanyang anak sa sitwasyon na ito. At talaga namang pinahiya siya ng kanyang anak sa harap pa mismo ng pinaka-maiimpluwensyang tao sa kanilang syudad. At nang makauwi na nga siya sa kanyang bahay, ay nakita ng miserableng tatay ang kanyang anak na si Darcy na tulog sa kanyang kwarto. At doon ay nalaman niya na mas gusto pa palang mag-party ng kanyang anak sa isang nightclub kaysa umattend sa sarili nitong kasal. At ang nangyari ay sobrang napagod nga ito sa party. Kaya naman natulog na lamang ito at hindi pinansin ang sarili nitong kasal. Talaga namang obvious para sa babaeng si Darcy na wala siyang pakialam kung masira niya man ang reputasyon ng kanyang tatay o magmukha man itong tanga sa harap ng kanyang mga katrabaho at kaibigan. Noong gabi din na iyon ay nanatili lamang si Ginoong David Brown sa loob ng kanyang opisina hanggang sa magmadaling araw na nga. Paulit-ulit iniisip ng lalaki ang mga posibleng gawin niya para maayos ang kawalang hiyang ugali ng kanyang anak na si Darcy. Naintindihan naman ni Ginoong Brown na siya ang may dahilan kung bakit nagkaganito ang kanilang sitwasyon. Kaya naman, bago matulog, ay ginawa nga ng businessman ang natitirang desisyon na sa tingin niya ay tama. Ngunit talaga namang magbabago sa buhay ng kanyang anak magpakailanman. Sa sumunod na gabi, natutulog pa rin si Darcy, katulad ng lagi nitong ginagawa. At tanghali na nga ito kung bamangon. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, tumatawag ang tatay niya sa kanya. Dito ay nabadtrip si Darcy dahil naistorbo ang kanyang pagtulog. Pero nang marinig niya ang sinabi ng kanyang tatay ay tila ba nalimutan niya na ang kanyang pagkainis. Nak, aalis ako. Isang mahabang business trip yung gagawin ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Pero hindi naman na yun importante. Ang importante ay pinakansela ko na lahat ng credit cards mo at binalhan kita ng bahay sa probinsya. At simula ngayon, doon ka natitira. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na rin yung guard. Binigay ko na sa kanya instruction ng dapat niyang gawin at siya na mismo ang magdadala sa'yo sa panibago mong bahay. Madiin na saad ni Ginoong Brown at pagkatapos ay binaba niya na ang tawag bago pa magkaroon ng pagkakataon ng kanyang anak na makapagsalita. Noong una ay hindi naman sineseryoso ni Darcy ang mga salita ng tatay niya. Iniisip niya na isa na naman itong panakot sa kanya na kung saan ay nakasanayan niya na sa tagal ng kanilang relasyon. Okay lang yan. Pagbibigyan ko lang siya ng ilang mga araw, siguradong kakalma din siya. At pagkatapos, ibabalik niya sa akin yung credit cards ko. Wika ng babae sa kanyang sarili na kung saan ay komportable na nga siyang bumalik sa kanyang kama at umaasa na muli siyang makakabalik sa kanyang napaka-interesanteng panaginip. Ngunit laking gulat niya nang malaman niya na hindi pala nagloloko ang kanyang tatay. Maya-maya pa lamang kasi ay nakarinig siya ng katok mula sa kanyang pinto. Isang security guard ang nagsabi kay Darcy na meron na lamang siyang kalahating oras para maganda. Ha? Grabe naman yun. Anong iniisip niya? Does he really expect me na titira ako sa isang probinsya? Sa isang burin? Galit na wika ng babae sa kanyang tatay.
Sa pagkakataong ito ay napagtanto ni Darcy na talaga namang seryosong-seryoso na ang kanyang ama. Ang kanyang biyahe nga papunta sa Bukirin na binili ng tatay niya para kanyang maging panibagong tirahan ay umabot ng 8 oras. At nang maihatid na nga ng guard ang babaeng si Darcy sa kanyang destinasyon, ay labis na pagod ang nararamdaman ng babae. At nang makita niya pa kung anong bahay ang kanyang pagtitirhan, ay napasinghal ng malalim ang babaeng si Darcy. Sobra siyang nasurpresa at napahawak na lamang siya sa kanyang ulo. Ang bahay kasi na nakikita niya ngayon sa kanyang harapan na binili ni Ginoong Brown ay talaga namang sobrang luma na kung titignan. Ngunit wala na ngang oras pa ang babae para makapag-isip. Dahil nilabas na ng guard ang kanyang mga gamit at bumalik na muli ito sa sasakyan. Pagkatapos ay pinaandar niya ng mabilis ang kotse. Umaasa ang guard na makakauwi siya sa kanilang bahay bago magtakip silim. Kaya naman, naiiwan na lamang mag-isa ang babaeng si Darcy. Suminghal siya ng napakalungkot. Dinala ni Darcy ang kanyang mga bag at dumiretso sa loob ng bahay. Talaga namang mas malala pa pala ang bahay na ito sa loob kaysa kung titignan mo ito sa labas. Ang sahig kasi at ang lahat ng mga furniture sa bahay ay natatapunan na ng makapal na alikabok at sapot ng mga gagamba. Talaga namang aabutin siya ng nasa 1 buwan para lamang malinis itong lahat. Nice! Salamat daddy ha! Wika ni Darcy na hindi makapaniwala sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Maya-maya pa ay sinubukan niya nang linisin ang buong bahay. At talaga namang hindi may tatanggi na ang paglilinis sa madumi at sira-sirang bahay na ito ay napakahirap para sa dalagang ni minsan sa kanyang buhay ay hindi man lang nakahawak pa ng walis, tambo o kaya map. Sinubukan ni Darcy na kumalma at inabot nga ng madaling araw bago niya tuluyang malinis ang buong bahay. Maya-maya pa ay napagtanto nga ng babae na hindi pa pala siya kumakain ng buong araw na iyon, maliban na lamang sa kape at mamahaling tinapay na kinain niya para sa agahan. Ngunit pagod na si Darcy na halos wala na nga siyang lakas para makapagluto, kaya naman dumiretso na lamang siya sa kama nang walang laman ang kanyang sikmura. Sa sumunod na araw, nagising si Darcy sa isang tunog ng mahinang katok mula sa kanyang pinto. Nagtataka siya kung sino nga ba ito kaya naman agad niya itong pinagbuksan. At dito ay nakakita siya ng isang matandang babae na ugod-ugod na nakatayo sa tapat ng kanyang pinto. May buhat-buhat ito na isang basket. Kumusta ka, Iha? Ang pangalan ko ay si Amanda at ako nga pala yung kapitbahay mo dito. O ito dinalan kita ng ilang makakain. Alam ko na baka nagugutom ka na. Saad ng matanda na mayroong kalmado at mahinang boses. Pagkatapos ay napatingin ang matandang si Amanda sa malinis na sahig at dito ay napangiti siya. Napagtanto ng matanda kung gaano nga ba katagal na oras at pagod ang ginugol ng babaeng si Darcy para lamang malinis ang buong bahay na ito. So, anong plano mo, Iha? Alam ko kasi na matagal-tagal na panahon kang titira dito. Siguro kailangan mo ng trabaho, no? Kung kailangan mo ng trabaho, may kakilala ako naghahanap ng postman na babae. Ano sa tingin mo? Marahan pang pagtatanong ng matandang si Amanda. Nang marinig ni Darcy ang mga salitang ito mula sa matanda, ay biglang namula ang kanyang muka dahil nahihiya siya na sabihin na anak siya ng isang milyonaryong lalaki. Ngunit kinonsidera niya pa rin naman ang sinabi ng babaeng si Amanda. At makalipas nga ang 2 minuto, tuluyan din siyang pumayag. Naiintindihan kasi ni Darcy na kailangan niya ng mamuhay at magsimula ng panibagong buhay. Dahil seryoso ang tatay niya sa ginagawa nitong pagpaparusa sa kanya, na kung saan ay wala na nga siyang makukuhanan pa ng sustento. At laking sorpresa naman ni Darcy dahil ang pagtatrabaho niya bilang postwoman ay hindi naman pala ganoon kahirap kaysa sa kanyang inaakala. Ang pagdi-deliver kasi ng mga liham sa mga tao sa kanilang bayan ay nagdulot kay Darcy para maramdaman niya na parang kailangan siya ng mga tao doon. Dahil ang ginagawa niyang trabaho ay isang importanteng trabaho at magaling siya dito. Dahil sa napagtanto niyang ito, ay tila ba gumaganda at bumubuti ang kalooban niya tungkol sa kanyang sarili. Isang araw, habang naghahatid siya ng liham sa iba't ibang mga bahay sa kanilang bayan, ay napansin ng babaeng si Darcy na mayroong kakaiba sa isa sa mga bintana ng bahay.
At nakuha nga ang atensyon niya ng isang babae na nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang. Nakatayo ito sa isang nakakandadong bintana. Mababa ka sa mata ng batang babaeng ito ang mga luha. Kaya naman, naglakas loob ang post-woman na si Darcy na pumasok sa loob ng bahay at hindi na nga siya nag-alinlangan pa. Ang nakita naman ni Darcy sa loob ay nagparamdam sa kanya ng matinding gulat. Ang buong sahig kasi ay napupuno na ng mga bote ng beer na walang mga laman at upos ng mga sigarilyo. Unang tingin niya pa lamang dito ay alam niyang ni minsan ay hindi pa ito nalilinis. Dahan-dahan na naglakad si Darcy sa tumpok ng mga basura at mabilis na nilapitan ng nanginginig na batang babae. "Huwag ka nang mag-alala, hindi kita sasaktan," saad ng post-woman na si Darcy habang dahan-dahan na binubuhat ang batang babae. Napansin na rin naman kasi kagad ni Darcy na walang tao sa bahay na iyon maliban sa batang umiiyak. Kaya naman, napagdesisyonan ng babae na dalhin ang batang ito kasama niya. Ang pangalan ng bata ay si Molly Simpson. Ang kanyang nanay ay si Pamela at pinapalaki niya lamang mag-isa ang kanyang anak. Ayon nga sa mga sabi-sabi ay nabuntis daw ang babaeng si Pamela ng kung sino mang taong naglalakbay lamang sa kanilang bayan. At simula pa dati ay kilala na siya ng mga tao bilang babae na puro alak lamang ang ginagawa at pagpaparty lamang ang importante sa kanyang buhay. Lahat ng mga impormasyon na ito ay pinaliwanag sa kanya ng matandang si Amanda. Nang makita ni Amanda na buhat-buhat ni Darcy ang anak ni Pamela. "Paanong may taong makakagawa ng ganito? Ang bata-bata niya pa. Hindi siya pwedeng maiyong mag-isa," saad ni Darcy na halos napapasigaw na habang niyiyakap ang batang babae. "Oo, iya, tama ka. Pero hindi mo na makikita si Pamela. Siguro ay nagpa-party na naman yun kasama yung mga barkada niya at ilang mga boyfriend. Siguro kailangan mong tumawag ng pulis," saad pa ni Amanda habang hinahandaan ng mainit na gatas ang batang si Molly. Tahimik lamang na kumakain ng bata dahil mahahalata sa kanya na ilang araw na nga itong hindi nakakain. Habang pinapanood nila ang batang si Molly na gigil habang iniinom ang kanyang gatas, ay hindi mapigilan ni Darcy ang kanyang mga luha. At nang sa wakas na nabusog na si Molly, agad naman siyang pinatulog ni Darcy sa kama nito. At nakiusap muna siya sa matandang si Amanda na kung pwedeng alagaan muna ang bata sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ay pumunta si Darcy sa police station at sa kabutihang palad nga ay may naka-duty na pulis doon na isang binatang lalaki na kilala sa kanyang karangalan sa serbisyo. Mabilis siyang lumapit sa babae at tinanong nito kung ano ang kanyang kailangan. At ang unang ginawa nga ng pulis na ito na nagngangalang Bill Roberts ay nilagay sa listahan ng mga nawawalang tao ang nanay ni Molly. Makalipas ang isang linggo ay nakita na nga rin si Pamela Simpson. Siya ay kasama ng ilang mga kalalakihan sa dulo ng kanilang bayan at isang tingin lamang ang kinikilangan ng mga pulis para mapagtanto nila na sobrang lasing ang babaeng ito. Agad namang pinaalam ng pulis na si Bill Roberts sa babaeng si Darcy na baka ay mauwi lamang sa bahay ampunan ng batang si Molly. Doon ay labis na nag-alala ang babaeng si Darcy. Hindi naman kasi may pagkakaila na napamahal na si Darcy sa batang si Molly sa isang linggong pagsasama nila. Tinrato niya si Molly bilang kanyang adopted daughter o pwede ring sabihin na nakababatang kapatid. Kaya naman pinaalam na ni Darcy sa matandang si Amanda na iniisip niya nang ampunin ang batang si Molly. Isa namang napakalaking ngiti ang sinagot ni Amanda sa kanya. "Sigurado akong ginagawa mo yung tama, iha. Isa siyang mabuting bata at talaga namang hindi niya deserve na mapunta lamang sa bahay ampunan," dagdag pa ng matanda habang tinatapik sa balikat si Darcy. Mabilis na lumipas ang panahon. 2 buwan nga ang makalipas ay nakuha na ni Darcy ang custody para sa batang si Molly at binigay niya ang lahat ng kanyang mga libreng oras sa pagpapalaki sa batang ito. Tinulungan naman siya ng matandang si Amanda at maging ng pulis na si Bill Roberts na talaga namang sobrang namamanga sa naging desisyon ng babae na ampunin ang batang si Molly. At dito ay napagtatanto na rin ni Darcy na ang nararamdaman niya sa pulis ay hindi lamang isang simpleng pagkakaibigan, kundi ay sobra pa dito. At simula nga noon
ang dalawa ay nagsimula na ngang maging magkasintahan at mas lalo lamang napatibay sa paglipas ng mga araw. Sa mga pagkakataong ito ay nararamdaman ni Darcy na parang hindi niya na maalala ang kanyang nakaraan, na minsan ay naging anak siya ng isang milyonaryong lalaki. Ngunit makalipas ang 2 buwan, isang mamahaling kotse ang tumigil sa tapat ng bahay ng babae. Halos napatigil ang pagtibok ng puso ni Darcy. Mabilis siyang lumabas sa kanilang bahay habang buhat-buhat ang natutulog na si Molly sa kanyang braso. Napaiyak siya sa tuwa. "Daddy, nagkita rin po tayo!" Noong una inaakala lamang ni Ginoong David na imahinasyon lamang ang kanyang nakikita at bakit nagkaganito ang kanyang anak. Pero nang tinitigan niya itong mabuti ay napagtanto niya na tama ang kanyang naging desisyon. Mas napabuti ang kalagayan ng anak niya nang matuto ito ng leksyon. Mabilis na tumulo ang mga luha sa kanyang muka. At nang makita niya nga ang police officer na si Bill Roberts, nayakap-yakap ang kanyang anak sa mga balikat nito. Napagtanto ng milyonaryong si David nang dahil sa pagpapadali niya kay Darcy sa isang bukirin ay nabago nito ang kanyang buhay at talaga namang mas napabuti pa, na nagdulot para ang kanyang anak at lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya ay mas nagkaroon ng mas maganda at mas masayang pamumuhay.